Okay, once again, dito na naman po tayo sa tahanan ni si Sir Sheryl. Lagi natin ginagawa po ito, yung pag-evangelismo. Alam niyo po yung pag-evangelismo. Napakahalaga sa buhay ng tao yan. Parang trabaho lang, hanap buhay. Ang trabaho, mahalaga kasi may sweldo. Totoo yan. Pag sinabing mag-overtime ka, wala kang magagawa kasi binabayaran naman yung overtime eh. Ako nung araw nasa transportasyon ako. Yung may mga okasyon, hindi kami pwedeng umabsent doon. Kailangan talagang magtrabaho kami. Ganon ang sa transportasyon nung araw. Dahil may paginabang. Sa lahat naman, pag sinabing mo, sige, mag-overtime kami, paginabang naman. Kanya lang, iba yung sa spiritual sa salita ng Diyos sa Biblia. Bakit pagdating sa salita ng Diyos, medyo mahilap ang tao? Kasi ang tingin nila, walang paginabang. Wala talaga eh. Sometimes sa aking karanasan, nung araw sa Baseco, layo nun eh. Pag uwi na ako, binibigyan ako pamasahe. May nagbibigay sa akin doon. Pamasahe, pauwi rito sa amin. Malayo yun eh. Pag nilakad mo yun, 2 oras. Lakad lang. Puro shortcut pandaan ko noon, 2 oras. Kaya kung minsan, bago ako umalis doon, merong abot naman ng pamasahe. May nag-aabot din para merienda. Ganun, talagang ganon. Ano po? Yan ang buhay ng mga misyonero. Walang pera pinag-uusapan. Yan. Walang pera pinag-uusapan. Pero may paginabang. O tingnan lang natin ang paginabang, ano? Kung paginabang at paginabang lang, kaibigan, malaki ang paginabang ng spirituality. Tayo bilang mga tao po, nabubuhay tayo sa ibabaw ng mundong ito, tayo ay nangangailangan ng isang bagay. Yung pang-spiritual. Kasi meron tayong espiritu o kaluluwa. At meron tayong physical. Sa ayaw natin sa gusto, kailangan natin yung pang-spiritual. Sa ayaw natin sa gusto, tanggapin man natin o hindi, kailangan natin ito, kaibigan. Mismo ang Panginoong Yesus nung panahon na siya nangangaral, anong sinabi niya? Tingnan natin. Yung kanyang epistola sa 1:63 ay okay, bago tayo magtuloy, tayo muna ay lalapit sa Diyos sa isang panalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ng iyong Espiritu. Gabayan kami upang kami po'y makinabang. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sabi ni Jesus, ang Espiritu nagbibigay buhay. O, kita niyo po. Sinong nagbibigay buhay? Ang Espiritu. Ang salita ng Diyos ay Espiritu. So, kapag meron ka salita ng Diyos, yun ang nagiging dahan para yung buhay mo sustain o magpapatuloy yung buhay. Hindi gaya ng pag no work, no pay ka sa trabaho, pag hindi ka pumasok, kahit nasabihin mong regular ka, wala sweldo. Wala ka sweldo. Pero yung salita ng Diyos, pag pinapapasok mo sa iyong tahanan, bawa, wasawik, ano? Yun ang ginagamit mo para sa Diyos. Kaya napakalaga po yung spirituality. Lagi nyo pong tatandaan yan, kasi nga meron tayong espiritu. Ano pa? Yang salita ng Diyos, may dalang kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan,
hindi ka mapupunta sa impyerno. Iba yung ligtas sa Biblia, iba yung ligtas ka dito sa lupa. Halimbawa, naalala nyo pa ba nung nag-hearing siya sa Blue Ribbon Committee? Nagbiro pa si Marcoleta eh. Sabi niya kay Jinggoy, ligtas ka na. Ibig sabihin lang ni Marcoleta noon, ligtas ka na sa mga kaso. Hindi ka na makukulong. Yun ang biro niya. Pero, totoo nga ba ligtas siya? Hindi po. Kasi, ongoing ang investigasyon sa mga flood control project. Pinagkapirahan po ang gobyerno ng mga proponent. Pag sinabi pong proponent, senador ka o kongresista ka o mayor ka o gobernador ka, yan ang mga proponent. Kung nag-request ng budget para sa project sa kanilang lugar na sinyap. Yan. Yun po, iba yung usapan yun. Yung sinabi ng ligtas ka, sabi niya, ibig sabihin hindi ka makukulong. Pero, delikado pala siya. Hindi pala totoo yun. Sa Biblia man, ang sabi ni Pablo sa 1 Timoteo 4:6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay nito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkain espiritual mula sa mga salitang ng pananampalataya at sa tunay na haral na sinusunod mo. Yung tunay na haral na sinusunod mo. Dito sa 16, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito, sapagkat sa paggawa mo nito, maliligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Yung mga nakikinig sa iyo at ikaw na nangangaral, ang sabi ni Pablo kay Timoteo, kumakain ka ng pagkain pang espiritual. Anong dulot ng pagkain espiritual? Marami. Diyan po bumababa ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Tingnan natin sa 9:23 ng unang Korinto. Ito. 9:23 unang Korinto. Ginagawa kong lahat ng ito, sabi ni Pablo, alang-alang sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos, ang kanyang trabaho, ang ipangaral. May pakinabang ba? Ito yung pakinabang. Ginagawa kong lahat ng ito, alang-alang sa salita ng Diyos, upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Blessing, pagpapala pala. Kaya sabi ni Pablo, nakikibahagi ako. Ibig sabihin, pati yung nangangaral, pati yung nakikinig, pag ibababa ng Diyos ang kanyang blessing sa nakikinig, sabi ni Pablo, nakikibahagi lang ako. Ibig sabihin, kung ang binababa ng Diyos ay 10, maaaring yung 3, yun ang bahagi ni Pablo. Mas lamang yung nakikinig o yung nagpapatuloy sa salita ng Diyos kung saan man, mapabahay man o hindi bahay, eskwela, opisina, kahit saan meron mga taong maibigin sa Diyos. May benepisyo po pala. Yung kanilang spirituality, pinalalakas. Kapag malakas po yung spirituality mo, kasamang lumalakas ang iyong pangangatawan. Kaya hindi mo namamalayan
Kumbaga sa salitang gamot. Kung uminom ka ng gamot, sometimes, alam niyo po, yung salita ng Diyos, gamot yan. Hindi lang pagkain pangkaluluwa kasi lalakas ka eh. O kagaya ng lagi ko na sinasabi. Merong COVID-19 victim, pamilya. Na linggo-linggo po nadadalaw ko sila. Isang pamilya sila. After ng pandemic, nang magluwag-luwag na po ang pandemya, pinagbawal na mag-face mask, mag-face shield, wala na, tinanggal na. Tsaka na lang nila ko kinwentuhan tungkol sa kanilang kalagayan nung araw na COVID-19 pa sila. Oh. Ano nakapaggamot sa kanila? Una, yung salita ng Diyos. Isipin niyo po yan. Salita ng Diyos. Kasi po, ang salita ng Diyos, kumpleto. Pag ibibigay ng Diyos. Hindi lang sa pagkain ng pangkaluluwa. Kung meron kang problema sa buhay, nagiging tulong yan. Hindi mo alam na yung problema mo, unti-unti siyang nalulunasan dahil sa salita ng Diyos na pinapapasok mo sa iyong buhay. Oh. May paginabang meron. Iba yung paginabang sa trabaho. Siyempre, pag nagtrabaho ka at na-aksidente ka, binabayaran ka. Yun lang yun eh. Pero, hanggang doon lang yun. Paano kung nagtatrabaho ka, nabangga ka na sasakyan, namatay ka? Nawala ka salita ng Diyos, paano ka? Yun. Nung araw, nagtatrabaho ko. Nagtatrabaho ko. Na-hold up ako. Nag-away kami ng hold upper. Kanya lang, na-overpower niya ako. Siyempre, nagpa-medical ako, nagpa-doktor ako, lahat. Oh. Binayaran lang ako ng kumpanya. Hanggang doon lang yun, ang servisyo ng kumpanya sa akin. Pero salamat, may salita ng Diyos. Bakit? Kung wala ko salita ng Diyos, baka nabaril ako eh. Kasi may baril yung hold upper eh. Pero naglabang kami, nagbuno kami. Bakit? Ayaw ko kasing ma-hold up. O kung wala akong salita ng Diyos, yun ang sinasabi ko. Nandun ang benepisyo ng may salita ng Diyos. Yung benefits niya, yung bumababa. Kaya sabi ni Pablo, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita o salita ng Diyos upang makabahagi ako sa pagpapala nito. Napaka-importante po niya. Kesa sa wala kang salita ng Diyos. Balik tayo sa mga COVID-19. Sa dami kong pinuntahan na bahay, meron po bang namatay sa COVID-19? Wala. Eh bakit wala? Samantalang kabagsik-bagsikan ng COVID-19, no? Simple lang, may salita sila ng Diyos. Yung salita ng Diyos, yun ang nagtatakip sa kanila. Laban sa kamatayan. Laban sa kamatayan. Kaya napakahalaga po ang may salita ng Diyos. Dito sa isang talata, tingnan nga natin. Sabi rito ay Hebreo 2:15. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niyang lahat ng tao sa buong buhay nila'y inaalipin ng takot sa kamatayan. O kita nyo? Nandahil po sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Anong sabi?
Yung takot sa kamatayan. Napakahalaga po niyan. Ang salita ng Diyos. Tandaan nyo, kaibigan. Iba yung meron salita ng Diyos sa loob ng tahanan. Dahil yung biyaya ng Diyos, hindi po nabanggit dito kung anong biyaya yan. Pag sinabing biyaya, pag salita ng Diyos, siyempre kumpleto yan. Oh. Hindi lang yung pinalulusok mo ang kaluluwa mo, ang pangangatawan mo, meron ka pang kaligtasan. Alam nyo naman po yung kapahamakan, napakadali pong dumating ng kapahamakan. Unong araw po, sinusundan po ako, may dalang kutsilyo. Kutsilyo, ganyan kalaki. Oh. Talagang papatayin ako. Pero, nagtagumpay ba? Yung nasabing tao na yon? Kahit alam kong pinagtatangka niyang buhay ko, hindi ako natakot. Yun ang sinasabi ng Biblia. Aalisin ang takot sa kamatayan. Oh. Alam niyo po yung nagtangka sa akin pumatay, namatay na. Kasi mayabang siya, nangyari namatay siya sa Cavite naman. Dahil yung dati namin kapitbahay lumipat ng Cavite. Hindi ko alam kung anong okasyon doon sa Cavite, nandun siya. May nakainuman. Dahil po sa kayabangan, ayun, nakainkwentro niya yung mga bisita. Yung mga bisita, talaga palang nabisit sa kanyang kayabangan. Saan siya namatay? Di sa saksak. Iyon yung nagtangka sa buhay ko, no? Sabi nga ng isang kapitbahay ko, ayan, Manny, lagi nandyan yan, nagdala ng kutsilyo, inaasapan, nakikita namin gano'n, no? Ginaganon daw yung kutsilyo. Kasi bumababa ako ng alas 5 ng madaling araw para mag-morning devotion po ako. O yung panalangin sa umaga sa aming kapilya. Napakabuti ng Diyos. Minsan, pag-aalis ako, wala siya. Pag darating ako, wala siya. Minsan, sinundan ako. Pero, siyempre, makapangyarihan ng Diyos. Sinundan lang ako, pero hindi siya nakalapit sa akin. Kita nyo? Talagang napakabuti ng Diyos. Kaya, iba po yung may salita ng Diyos. Yung benepisyo nito, yang ang gagamitin ng Diyos sa'yo. Yung salita niya, pinapapasok mo sa iyong buhay. Alam niyo po, napaka-importante ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo. Kaya ba nabubuhay tayo, anong dapat natin gawin? Ipagkatiwala sa Diyos ang buhay natin. Wala na pong higit na maganda kundi ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya. Bakit? Mamamatay naman tayo eh. Mas maganda, mamamatay tayo, nasa panig niya tayo. Yun ang importante eh. Lagi ko sinasabi yan sa mga tao. Lalo na yung nung nakaraan, meron akong nakilala. Na-stroke din siya, lalaki. 3 beses na niya pinagtangka ng buhay niya. Kita nyo? Sarili niyang buhay, pinagtangka niyang patayin. Hindi natutuloy-tuloy dahil nakikita siya ng anak niya. O paano kung hindi nakita ng anak? Malamang baka patayin dahil sa problema. Kasi nga po, na-stroke siya. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Wala na pong higit na mahalaga kundi ang salita ng Diyos, papasukin mo sa buhay mo, kaibigan. Pag may nag-aalok ng Bible study, sige lang. Tanggapin nyo. Huwag nyong pahindihan. Sayang po yung grasya ng Diyos. So hanggang dito na lamang po ang ating munting video, mga kaibigan. Itong inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bautista. Nasa tahanan tayo ni Sister Cheryl.
So, upang mag-evangelismo, sabi ko nga, ako may nadala kong Bible, ang Biblia ng mga apostol. God bless us all po. Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Babayo!